Isipin mo ang isang napakatahimik na madaling araw sa isa sa mga pinakamahigpit na bilangguan sa buong Pilipinas, isang pasilidad na nakatayo sa gitna ng maalon na dagat, malayo sa kabihasnan. Ang tawag ng mga lokal dito ay Isla ng Diablo, ang Alcatraz ng Pilipinas. Sa likod ng mga rehas na pinaniniwala ang hindi kayang tibagin ni Numan, 4 na pusakal na drug lord ang bigla na lang naglaho. Walang narinig na kaluskos, walang naiwang bakas ng paa. Para silang mga aninong humalo sa dilim ng karagatan at nakipagbuno sa mga higanting alon. Itinaya nila ang kanilang buhay sa isang planong tila suntok sa buwan, ang lumangway mula sa isla ng bilangguan patungo sa dalampasigan ng Bulacan. Makakalaya kaya sila? O lalamunin lang sila ng dagat at ibabalik sa impyernong bakal na kanilang tinakasan? Ito ang kwento ng isa sa pinakabaliw na pagtakas sa kasaysayan ng mga bilangguan sa Pilipinas at kung paano sila tinugis ng mga otoridad mula sa laot hanggang sa masukal na kakahuyan. Ito ay isang totoong kwento ng pagtakas mula sa impyerno. Agosto noon, panahon ng habagat. Ang hangin ay mainit at maalinsangan, tipikal na panahon sa Pilipinas, kung saan ang amoy ng ulan ay humahalo sa alat ng dagat. Ang araw ay sumisilip pa lamang sa silangan, nagsasabog ng mapusyaw na liwanag sa hamog na bumabalot sa isla. Ang lugar na ito ay kilala bilang di huling hantungan ng mga kriminal. Dito dinadala ang mga big fish, ang mga drug lord at leader ng sindikato na tinaguri ang mga hari ng Tondo at Quiapo noon. Ngunit sa umagang iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Eksaktong alas 5:15 ng umaga, 5:15. Ang nakabibinging sirena ng emergency alarm ay bumasag sa katahimikan. Ito ang tunog na pinakakinatatakutan ng mga gwardya, ang senyales ng key prison break. Nagkagulo ang mga nakaduty na jail officer, nagtatakbuhan patungo sa mga selda para sa agarang headcount. Ramdam ang tensyon sa paligid. Ang pawis ay tumatagaktak sa noo ng mga opisyal. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumpirmado, 4 na bilanggo mula sa selda ang nawawala. Hindi sila basta-bastang preso. Silang 4 ay matataas na opisyal ng Kapatirang Pulang Dragon, isang malawak na drug syndicate na nag-operate sa buong Luzon. Dahil sa bigat ng kanilang mga kaso, mula reclusion perpetua hanggang sa patong-patong na kasong kriminal, napagpasyahan nilang wala na silang mawawala kung itataya nila ang lahat sa pagtakas. Agad na kumilos ang Philippine National Police, ZIGI, at ang Bureau of Corrections. Sa pagsusuri sa kihihi at pagtatanong sa mga mayora at ibang preso, lumabas ang mga detalye ng isang planong sadyang pinag-isipan. Hindi ito bara-bara. Ginamit ng 4 ang oras kung kailan pinakamahina ang depensa, ang key oras de peligro, sa madaling araw. Dumaan sila sa septic tank at tubo ng Poso Negro na konektado sa labas. Kabisado nila pati ang oras ng palitan ng gwardya at pag-ikot ng mga roving patrol. Ang pinakamatindi sa lahat, nalaman ng mga investigador na matagal na silang nagte-training sa loob ng kanilang masikip na selda. Nagpapalakas ng katawan, nagpapataas ng resistensya. Ang kanilang ruta ay hindi sa pamamagitan ng suhol o pagtatago sa truck ng basura. Pinili nila ang paraang walang matinong tao ang gagawa, ang lumangway sa dagat na kilalang pinamumugaran ng mga pating at malalakas na undercurrent patungo sa baybayin ng Bulacan. Ang distansya ay hindi biro. Ang dagat sa pagitan ng isla at mainland Luzon ay kilalang mabagsik, lalo na kapag panahon ng habagat kung saan ang alon ay umaabot ng 6 na talampakan. Pero para sa kanila, mas mainam pang mamatay sa dagat kaysa mabulok sa loob ng rehas habang buhay. Ang diskarte nila ay simple pero delikado. Pagkalabas ng selda, dumiretso sila sa likod ng compound na humaharap sa dagat. Wala silang dalang gamit maliban sa kanilang mga sarili at isang improbisadong life vest, mga galon ng tubig, tulad ng mga lalagyan ng mineral water na tinali nila gamit ang mga retaso ng tela at sako. Ayon sa teorya ng pulisya, nagsimula silang lumangway bago magliwanag. Sinamantala nila ang dilim at makulimlim na langit para hindi makita ng mga searchlight ng bantay dagat. Ang target nila, isang liblib na bahagi ng baybayin ng Bulacan na mga mangingisda lang ang nakakaalam. Walang kihihi sa laot, pero ang mga bakas sa buhanginan, mga yapak ng paang walang sapin, mga punit-punit na piraso ng orange na uniforme, ay nagpatunay na nagawa nila ang imposible. Nakaahon sila.
Isang source sa loob ang nagsabi na may naghihintay na tulong sa kanila sa lupa. Hindi makakaalis ang mga yan ng ganun kabilis kung walang sumundo. Malamang may mga bataan sila sa labas, o mga dating kasamahan sa sindikato na nag-abang sa kanila sa pampang, sabi ng hepe ng investigasyon. Nang makumpirma ang pagtakas, agad na nagtayo ng command center ang mga otoridad. Wala pang isang oras, naglabasan na ang mga speedboat ng Philippine Coast Guard at the Maritime Group mula sa Manila Bay at mga pantalan sa Bulacan. Maging ang mga special unit mula sa Camp Crame ay ipinakalat. Hindi ito pwedeng ipagpaliban dahil konektado sa malaking sindikato ang mga tumakas. Sa laot, ang mga bangka ng pulis ay parang mga pating na naghahanap ng biktima, sinusuyod ang bawat sulok ng dagat gamit ang malalakas na ilaw. Alam nila na kapag nakatapak na sa lupa ang mga ito at nakahalo sa populasyon, parang naghanap na sila ng karayom sa dayami. Sa mainland naman, naglatag ng mga checkpoint sa bawat kanto. Ang mga barangay tanod sa mga coastal barangay ay inalertuhan. Ang mga lumang bodega, mga taniman ng palay, at mga liblib na palaisdaan sa Bulacan ay minarkahan bilang mga posibleng taguan. Nagpalipad na rin ng mga drone para i-monitor ang mga bakawan, mangroves. Lalong tumibay ang hinala ng mga pulis nang may matagpuan silang ebidensya sa isang masukal na bahagi ng pampang sa barangay San Isidro. Isang basang-basa na piraso ng presong uniforme na sumabit sa bakawan. Nakita rin ang mga galon ng tubig na ginamit nilang pampalutang at mga upos ng sigarilyo na mukhang sariwa pa. Hindi ito gawa ng naliligaw, sabi ng isang opisyal habang sinusuri ang mga baka sa putikan. Alam nila ang direksyon nila. May mga testigo rin, mga lokal na mangingisda at tricycle driver, na nagsabing may narinig silang harurot ng mga motorsiklo bandang 3:00 ay media ng madaling araw. Walang ilaw ang mga motor, mabilis ang patakbo. Akala nila ay mga kabataan lang na nagra-drag race, pero ngayon ay malinaw na, sinundo ang mga takas. Tanghaling tapat, kalat na ang balita. Ang 4 na lalaking ito ay idineklara ng National Most Wanted. Ang kanilang mga mugshot ay ipinamahagi sa buong Central Luzon, Tarlac at Metro Manila. Naging hot zone ang baybayin ng Bulacan. Ang mga pulis na naka-full battle gear, kasama ang mga Gilsham units, ay sinusuyod ang bawat eskinita. Nakatutok sila sa mga bayan ng Hagonoy, Paombong at papasok ng San Jose del Monte. Target, 4 na lalaki. 2 ang may tatoo ng sindikato. Mapanganib sila, huwag lalapitan. Airport agad kay kapitan o sa presinto, paulit-ulit na paalala sa radyo. Ang mga poste na kuryente at mga pader ng sari-sari store ay tinapalan na ng mga poster na wanted. Bandang 4:20 ng hapon, 4:20, inilabas ng Provincial Police Office ang buong detalye ng mga suspect. Hindi sila ordinaryong magnanakaw lang. Mang Kiko, Kiauswar, 42 anyos, ang utak ng operasyon. Dating boss ng T Kapatirang Pulang Dragon sa rehiyon. Siya ang nagpapatakbo ng transaksyon mula Manila hanggang Visayas. Kilalang magaling magpadulas ng pera. Minsan na niyang sinubukang suhulan ang huwes ng 5 milyong piso. Tio Ben, Remind Maong, 36 anyos, ang berdugo ng grupo. Ang tirador. Puno ng tatoo sa katawan, kabilang ang markang dragon at numerong 77 sa lig. Walang awa kung pumatay. Lino, na Tetlin, 33 anyos, ang transporter. Dating driver ng ambulansya na ginagamit sa pagpuslit ng droga. Siya ang itinuturong arkitekto ng ruta ng pagtakas. Kabisado niya ang pasikot-sikot ng mga kalsada sa Bulacan. Zandro, Zuiman, 29 anyos, ang bunso pero pinakatechi. Siya ang humahawak ng crypto accounts at money laundering ng sindikato. Siya ang utak sa likod ng pondo. 3 araw ang lumipas, tila naging bula ang 4. Pero sa ika-4 na araw, bandang 5:00 ng umaga, nakakita ng heat signature ang drone ng pulisya sa gitna ng Manila Bay. May 2 figura na kumakapit sa isang sirang bangka na palutang-lutang. Mabilis na sumugod ang patrol boat ng Coast Guard. Nang lapitan, nakita nila ang 2 lalaki, sina Lino at Sandro, na nanginginig sa lamig, naka-boxer shorts lang at sando. Putla na ang kanilang mga labi. Yakap-yakap ng isa ang isang plastic na supot na mailamang basang wallet at cellphone. Taas ang kamay.
Napapaligiran na namin kayo, sigaw ng opisyal gamit ang megaphone. Wala na silang nagawa. Lumalabas na inabandona sila ng kanilang sundo. Mahigit 7 oras silang nagpalutang-lutang sa dagat, umaasang babalikan sila, pero bigo sila. Sa interogasyon, itinuro ng dalawa kung nasaan ang mga kasama. Nasa isang abandonadong kubo raw sa gitna ng palaisdaan sa Nueva Ecija, malapit sa boundary ng Bulacan, nagtatago sina Mang Kiko at Tio Ben. Agad na ikinasa ang operasyon. Sa tulong ng mga tanod ng Barangay San Isidro, nilusob ng mga operatiba ang lugar bago lumubog ang araw. Ang dinaanan nila ay maputik na pilapil ng palaisdaan. Doon, sa isang lumang kubo na gawa sa nipa at kawayan, naabutan ang 2 pang takas. Tulog, pagod at gutom. Ang dating matapang na si Tio Ben, na kilalang berdugo, ay parang batang umiiyak habang pinupusasan. Puno sila ng galos at kagat ng lamok. Wala na silang lakas manlaban. Kinagabihan, opisyal na inihayag sa media, mission accomplished. Ang 4 na high-profile fugitives ay balik sa kulungan. Kinabukasan, isang konvoy na may mahigpit na seguridad ang naghatid sa kanila pabalik sa pantalan. Naka-orange na detainee uniform na sila ulit, may kadena sa paa at kamay. Mula sa malayo, ang isla ng Diablo ay nakatayo pa rin sa gitna ng dagat, parang isang higanting bato na hindi natitinag. Ang lugar na tinangka nilang takasan ay siya ring naging huling hantungan ng kanilang kalayaan. Ngayon, nakakulong na sila sa isolation cell, walang bintana, walang kontak sa labas, at lalong walang signal. Patuloy pa rin ang investigasyon kung sino ang iahas sa loob na tumulong sa kanila at kung sino ang mga kasabwat na nagpaasa sa kanila sa laot. Sinubukan nilang dayain ang tadhana, pero sa huli, napatunayan na sa Pilipinas, mahaba man ang prosesyon, sa kulungan pa rin ang tuloy. Ang pangunahing mensahe ng kwento ay nagsisilbing isang mariing paalala na walang sinuman ang makatatakas sa mahabang kamay ng batas. Pinatutunayan nito ang kasabihang mahaba man ang prosesyon, sa kulungan din ang tuloy, kung saan kahit gaano pa kadetalyado ang plano o kasing tapang man ang pagsuong sa panganib, ang hustisya ay mananaig pa rin sa huli. Ipinapakita rin nito ang mapait na katotohanan sa mundo ng krimen, na walang tunay na katapatan sa pagitan ng mga masasamang loob dahil sa oras ng gipitan. Sariling kapakanan lamang ang unahin at handa silang iwanan ang kanilang mga kasamahan sa bingit ng kamatayan. Sa huli, ang panandaliang kalayaang nakuha sa maling paraan ay hindi kailanman magiging tunay na tagumpay, kundi magbubunga lamang ng mas matinding pagdurusa at pagsisisi.